Hello! Isang magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon pong hapon ay ang lulutuin naman natin ay ang copycat ng kare-kare, alamax, and mamaya naman ng konti ay ang chicken alamax. Sarap yan. Masarap po ito dahil ito ang napaka-paboritong pagkain at lutuin ng mag-anak, lalo na kung panahon ng fiesta. Dahil ang fiesta po sa amin ay halos magkasunod sa aming bahay sa Santa Rita at sa aming lumang bahay sa San Pascual, Batangas. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga katropa. Kamusta po kayo dyan? Sana naman po ay kayo ay makaraos, kami ay nag-aalala. Dito po sa Batangas, katamtaman lang ang lakas ng hangin at saka ulan. Wala pong masyadong nasira. Pero dyan po, sa halos buong Pilipinas, nasira ang kapaligiran at saka kung bahay, kung ano-ano pa, mga hayop. Pero sa tingin ko, tibay lang ng loob, mga kapatid. Tayo naman po resilient, matibay po tayo maparaan. Tayo makakaraos. Teka, maiba ako, parang magdala naman ang siguro mo Halukay ulit sa baul yan. Hinalukay sa baol. Sa forma lang, hanggang sa forma lang, anak. Sisimulan na natin ang pagluluto. I-introduce ko ngayon kung ano yung mga kailangan nating gamitin sa pagluluto ng kare-kare. Alamax. Yan ang ating tema ngayong hapon. Meron tayong lamang loob ng baka. Kasama na rin yung balat ng baka na pinalambot ko sa pressure cooker ng may 30 minuto. Sigurado ka bang baka yan? Dahil ang baboy daw meron na ng mga African swine. Baka, ikaw ba ang bumili niyan? Ako mismo. At ito, syempre, hindi naman ako bumibili sa hindi ko suki. Good. At saka alam ko naman talaga kung ano ang itsura ng lamang loob ng baka, ng baboy, etc. Kasi akala ko kasi sinugo mo lamang sa kasambahay natin Okay, baka, Daddy, mismong personal akong nagpupunta sa palengke, kaya ito ay talagang garantisadong yon mismo ang gusto kong lutuin. Kasama nga pala sa mga ingredients ay syempre magigisa tayo ulit ng bawang sibuyas. Syempre kailangan natin ang mantika, bawang, sibuyas, mamasitas, kare-kare mix. Alam pa ninyo, ang original talagang kare-kare ay ang ginagamit ay yung pulbos ng bigas, pinulbos. Teka muna, maputol pala kita, mami. Maputol muna kita, ha? Ilang beses na akong minakakamukha, sabi ng anak mo. Maitanong ko, ha? Sino ba nakakamukha ni mami, anak? Yan? Alam niyo kumukha yan. Sino nga? Yung eksakto, ha? Baka pagkagalitan natin yun. Niyang ganyan. Ha? Tayo ay dumirekta na muna ngayon sa pagluluto. Later na yun, pag naluto na natin ang kare-kare. Konting oras lang. Bigyan mo ako ng isang idea, personalidad ba? Kung ayaw mo ng celebrity, dyan na lamang sa kalye ko. Sino nga ba, anak? Ha? First lady. Madam! Okay, tuloy na natin. Kulang sa nunal pag si First Lady. Okay, matuloy na muna tayo, syempre. Gusto ko siya, ha? Okay. Gusto ko siya. Dahil 1 kilong and 1/4 ang ating gagawing ox tripe, nangangailangan tayo ng 3 sachet ng kare-kare mix. Mamasitas. Bakena naman, mamasitas. At ito ay tinunaw namin sa bawat sachet is 250 ml ang tubig na kinakailangan para ito ay matunaw. So, 750 ml ng water ang pinagtunaw namin doon sa 3 sachet ng Mamasitas Kare-Kare Mix. At maulit ko kanina, noong una, medyo mahirap talagang magkare-kare dahil nangangailangan pa tayong mag-pound ng bigas na bigas, siya yung pampalapot. Giniling ba yun? Giniling na bigas, dinikdik na bigas, siya yung magsisilbing pampalapot. 3-in-1, dito na nga sa kare-kare mix. Hindi na rin kami maglalagay ng peanut sauce dahil eto na rin yon.
peanut sauce. Kasi kung yung... Pareho din ba epekto ng ano niyan? Yung Oo, sauce kasi niya? yung kare-kare yung peanut sauce, kailangan mo pa rin mag-blenderize nung mani na, ano tawag doon? Dinidikdik yun, Oo, di ba? Nung dinidikdik araw, ang ginagrind mani. yun. Masyadong matrabaho. Ginagrind yun. Bago ka makapagluto ng kare-kare, ay ubos na halos yung kalahating araw mo sa paghahanda pa lang ng mga ingredients. Alam mo yan, oh, So, pinapadali ang ito, pinadali pagluluto ang ngayon. pagluluto ng kare-kare dahil nga sa Kare-kare. Mamasitas kare-kare. At di siyempre, lalong mas magiging malinamnam yan. Halos authentic din naman. Ganon din ang lasa halos. At masarap pa. Masarap, malinamnam, ha? Okay. Kinakailangan din natin ang pinaglagaan nitong ating ox tripe. Ito, kasi ito yung magsisilbing sabaw sa ating lutuin. At ito maganda sa kare-kare. Mixture of iba't ibang gulay. Meron tayong talong, ginayat na talong. Meron tayong puso ng saging. Malalaki ang gayat niyan para huwag siyang madurog. Kailangan din ng sitaw natin. Sitaw. And pechay. O, di ba pag kare-kare, nandiyan dyan na halos ang mga gulay? Parang minalimutan na naman. Of course, palagi may asin. Asin! Oo. Patis! Patis Pakialamero ang po ako mga katropa, pero tama rin si Mrs. Yahabol pa. Oh my God! I'm Eto sorry, kasi I'm sorry. aking asawa. Nangingialam ba? Nangingialam, hindi naman siya yung nagluluto. Mga katropa, umpisahan na natin ang pagluluto. Magigisa syempre tayo muna ng bawang sibuyas. Kailangan natin ng mantika sa pagigisa. Always yan. Okay. Mga katropa, pinagmamasdan ko ang galon ni Mrs. kasi banda-banda rin, matuto rin ako, ha? Oo. Natatandaan ko, First Lady. Training ka sa akin. First Lady Cora, nung bagong kasal tayo, mga 1 week pa lang na bagong kasal, sa bahay tayo kumakain. Pinagluto kita ng barbecue ba? Anong ginawa mo, Mami? Pati ba naman yung natatandaan mo pa? 35 years na yun Sorry. 35 years ago. Pero, gumaling na siya ngayon, pero in all honesty, talagang nasyak More ako. than 35 na nga pala. Mga kapatid, excuse me, ha? 38 years. Excuse Sorry, me, ha? sorry. Gutom na gutom ako noon. Sorry. Tatandaan ko. Naku, hapon yun. Akala ko ba naman ay, mga kapatid, iba ang lasa ng barbecue. Bakit? Alam mo ba? Alam mo, magkahalong yung bang humba. Humba, mga katropa, niluto ni Madam Cora. Ay, talaga naman ganun ang lasa ng barbecue. Manamis-namis, na maalat-alat. Pero after all, yung mga sumunod na araw, nag-aral siya ng pagluluto. Hanggang sa ngayon, paborito pa rin niya ang pagluluto. Ayan, no? Wala tayong magagawa. Bilang reyna ng tahanan, ina ng tahanan, dapat talagang yan ay magiging isa yan sa iyong mga, what ba? 90%. Mamastery. 90% Okay, mga nilagay ko katropa. ng mga katropa ang sibuyas. Maniwala Isa-isa na kayo, yan, ha? mga katropa. Ito ng ox tripe, oh. At dahil pinalamig ko na ito, naalis ko na sa ibabaw yung mga mantika. So healthy na siya. Ayun, nasa isang tabi na yung mga mantika. Ang taba. Yung taba ng baka. Yan. Importante pala yun. Naalis ko na yun, syempre. Importante. Ayan, Yan. nakita nyo ha, si Mrs. Eksperto na ngayon, pero history talagang pangyayari. Nag-taste ako noon. Bago-bago kami nagsasama no, wala pa mga bata. Okay. Nanguhula ako talaga kung ano niluto niya. Wala ka naman. Bago naman ako magpakasal sa iyo, marami na akong alam na lutuin. Oh, totoo naman yun, marami kang alam. Pero yung mga... Madami yata ang kaping iniinom nito. Hyper na hyper. Naalala ko lang talaga pero ngayon nakabawi na si Mami. Kaya pangarap ko rin matuto ako dahil malapit na ako mag-retire Tama, plus dyan. Oo, matututo rin ako pagluluto. Wala isang buwan papasok mo. Siyempre naman, sa tulong ng pamilya, miyembro ng pamilya, makakatapos din ako, awa ng Diyos. 40 years.
Service in public. Yes, oo. More than 40 ata. More than 40, oo. Kumbaga sa kwan pasalamat ako sa ating... Veteran na to. Thank you very much. Kukuluin muna natin itong sabaw na ating inilagay. Ito yung pinaglagaan nga ng ating ox stripe. Bago natin ilagay ang gulay. Sa mga gulay, halos sabay nating ilalagay ang puso ng saging at talong. Kasabayan. Dapat hindi masyadong lambot na lambot. Katamtaman ba? And sa punto po ito, ipapahuli siyempre natin ang pechay dahil yan ang pinakamadaling maluto. Ilalagay ko na ngayon ang ating main ingredient at ito nga ay ang ox stripe. Ito, balat ng baka, ang ox stripe, at meron din akong napasamang kaunting bituka ng baka. Yan. Magiging malinamnam na yan. So, dire-diretso lang tayo ng halo. May alamang ka na ba, Mami? Oo. Ang alamang na pre-cook ko na yan. Pre-cook. Mamaya ipapakita na lang natin. Dahil Good, hindi ito pwedeng mabuti, sabihin natin okay. kare-kare pag wala tayong Importante yun. alamang na Alamang. pampalasa. Naku, At mga kasama sa katropa. pagkain. Okay. Ang amoy na lang makatotohanan ng masarap. So, Kakaamoy na eh. ang dagdag lasa diyan, ang pampaalat natin ay patis. Okay, huwag natin papakaalatan dahil alam naman natin na ang kare-kare ay palaging kinakain na may kasamang Alamang. Correct ka dyan. Kaya konti lang patis. Kami naiwan, oh. hindi natin aalatan. Lagyan ko nga. Ayan. At Ang galing talaga ang ni sabi nga, Mrs. kung ikaw man ay marami ng pampalasa, huwag kang kalimutang lalagyan ng asin. Asin. Hindi mo papakaramihan dahil marami ka ng pampalasa. May isa ka pang nalilimutan. Ito. Kaunting asukal. Kaunting asukal, yeah. Wisik-wisik ng asukal. Yan ang mga sikreto niya, mga katropa. Okay, malapit na maluto ito. Saka pa natin ilalagay yung pampalapot. Okay. Pagkalagay ko nung kare-kare mix, medyo naparami yata yung sabaw ko kanina, kaya hindi siya lumapot. Kaya kumuha ako ng slurry. Gumawa ako ng slurry. Ito kaunting pampalapot. Okay. Grabe, init ngayon. Kaya nga. At sa puntong ito rin, tayo ay magma-magic. Kaunting magic lang. Kaunti lang. Yan, konti lang. Laging tayo ganyan lang, oo. Pinagmamasdan ko mabuti si Kenemen. Mrs. Oh. Para kahit papano. Ikaw na magluluto sa susunod. Ay, naku, marami pang asin. Okay, at ang Marami huli pang natin asin. ilalagay ay ang ating pechay para hindi siya ma-overcook. Ayun! Pagkakulo niyan, ready for plating, mga kapatid. Wow! Kare-kare, alam mo. Uy! Gusto mo bang mag-shoutout sa puntong ito? Yes! Gabin! Alam mo, Apo, maraming pagkakataon na hindi ka namin na babati, pero hayaan mo. At palagi kaming mag-aalala sa iyo. Mag-iingat ka dyan. Ingatan mo rin ang lolo, lola. Palagi makikinig ka kay mami mo. Ha? Mahal na mahal ka namin. Daddy mo, mga tito, ang kinakapatid mo. Oh, sino pa, mami? Baka yung iba hindi ko na masyadong mabanggit eh. Oh. Siyempre, ang ating mga masugid na mga taga-subaybay. Sila Grace Mercado muli,
Kay Si yung Maring Mirna. kabatchmate ko, si Gina Serrano. Okay, Saan ba kausap natin stage ng yun? isang araw. Saan ba siyang stage Si ka? Miss Gina, na taga Santa Rita, Calzada din. Dati, oo. Eh, ngayon, 50 years na nurse sa Amerika. Eh, kababata ko yan. Sa aking mga naging kasamahan sa City Health Office, ang mga nurses doon at ang ating mga midwives. Kumusta kayo dyan? Okay. May Pinipilit. shoutout ka pa ba? Sa susunod na lang at medyo Pagkakapit pa daw siya, nawala yung pa-hyper. nawala pagkain. Nawala na yung kanyang Gutom pagka-hyper na ako, mga kanina. kapatid. Gutom na siguro. Nung naamoy ko. Hinintay niya kasi maluto ang kare-kare bago siya Oo. magtanghalian. Hello. So, very starters mga katropa. Ito nga, tapos na mag-cooking. Tasting naman ngayon ng kare-kare alamax. Mamaya, pagdadalawahin namin sa video yan. Tignan mo pare. Pakita ko. Ayan. Gulay. Laman loob. Masarap yan ha. So kain na tayo. Ito na nga kumain na pala ako. Okay. Tignan ko lang ha. Matatuwag niya to. Tuwangin. Masarap. Hamit. Okay. So kain na muna tayo. Susunod na vlog, yung chicken alamax. Tapos na sa kare-kare alamax eh. Luluto kami ngayon ng fried chicken Max inspired. Ito nga pala ang umpisahan ko. Ito naka-brine na ng 30 minutes. Ang purpose ng brining ay para yung water retention sa karne ay hindi agad mawala yung salt. Partnership na naman itong aming gagawin. Matapos nga palang ma-brine ng aking anak ang chicken, akin naman ngayong para magkalasa, ibinabad ko naman sa kalamansi and patis ng 1 oras din. Okay, yun ay dagdag lasa. Hindi, kapikat. Copycat ng ating chicken. Max inspired Alamax chicken, or fried Max chicken. inspired. Katropa, matapos nating ma-brine ang whole chicken, matapos na rin nating maibabad sa patis at sa kalamansi, ngayon ang gagawin natin naman ay poaching. Ang poaching, pag sinabing poaching, papakuluan natin siya sa medium heat na fire. Ang tubig, nalalagyan natin ng bawang, sibuyas na quinarter. Ito ay may mga 5 pirasong bawang, 2 sibuyas na quinarter. Samahan din natin ito ng dahon ng laurel. Paminta na medyo durog. Huwag natin masyadong dudurugin si paminta. At sasamahan pa rin natin ng asin. Although, kanina sa brining, nalagyan na niya ng asin yun. Pero para mas magkalas ang ating niluluto, lagyan din natin ng bahagyang dami ng asin. Kapag medyo kumukulo na siya, pwede na nating ilagay ang whole chicken natin doon sa pinakuluan nating tubig na may mga rekado. Yan. Kapag isang buong manok ang ating gagamitin, papakuluan natin siya ng bahagya sa loob ng 30 minutes. Pero kung yan naman ay quinarter mo or hinati-hati mo sa 4 na piraso ang manok, pwede mo na siyang sa 10 to 15 minutes lang yung pagpo-poaching. Yan talaga yung proseso ng pagsawa. Oo, ganyan yung kanilang ginagawa para magkaroon ng lasa ang ating manok bago natin siya iprito. Ayan mga tropa, kumukulo-kulo na. Sabi nga nila, yan yung sikreto para sa ma-poach natin, yung poaching. Yung steak for chicken max. Chicken alamax. So yun, sa loob ng 30 minutes, papakuluan natin siya. Ang mahalaga daw dito, papakuluan mo lang siya sa medium fire. At nabanggit ko nga sa inyo, sa loob ng 30 minutes para lutong-luto ang loob ng manok. Sa puntong itong mga katropa, tapos na namin siyang i-poach for about 30 minutes. At pagkatapos nito, para mas maganda siyang iprito, para mas maging malutong yung balat, sabi nga, sagad
hanggang buto, isasandry muna natin siya. Ito, napakaganda naman ng sikat ng araw, kaya siguro ilang minuto lang, sun-dry na ito. Ang purpose noon, para matuyo ang balat ng manok at nang maging malutong kapag niluluto siya. Guys, mag-preheat na tayo ng mantika sa ating fried chicken max style. Ayan. Ang ginagamit ko mantika dito ay canola oil kasi high heat ang oil na yan. Pangprito talaga ang canola oil. Para sa akin, pero kayo, kung anong gusto nyong gamiting mantika, wala namang problema. Mga tropa, after few minutes of deep frying, ito na ang resulta ng aming chicken a la Max. Oh, golden brown na siya. Sana sagad hanggang buto ang lambot. Tropa, sa pagtatapos ng aming pagluluto ngayong hapong ito, ito ang finished product ng aming kare-kare. Kare-kare. Kare-kare ito. A la Max. And chicken a la Max. Copycat. Oh, sa itsura pa lang, para talagang copycat na. Maraming salamat mga katropa sa pananatili ninyong Pagsubaybay. pagsama. Kaya ninyo Sa at aming palagi kaming mag-share sa inyo ng mga iba't ibang lutuin. Salamat po ng marami at sa magandang hapon po. Thank you mga katropa. Thanks for Mabuhay tayo watching. po.